Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus mula August 16 to 31, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine o feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. For as long as tama naman yung sitwasyon niya sa reading, di ganun na nga lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender. Magsimula na tayo. So, ano? Disappointed. Broken dreams. Kasi para bang may ini-expect yung iba sa inyo. Pero mukhang nangyari na to. Na-disappoint sila. Siguro yung ini-expect. O hinihintay nilang mangyari. Hindi nangyari. Pero don't worry. Kung ganun nga ang nangyari sa iba sa inyo, na-disappoint na sila. Kasi hindi nga nangyari yung in-expect nila. Eto. Magsasaya na sila. Pero ano to? Bakit yan? Ang sakit ng ulo ko. Ano ko i-connect to? Magsasaya tapos biglang ano. Four of Cups. Sandali lang. Kasi ang dating makukuha na nila yung gusto nilang mangyari. Pero for some reason, para bang nag-contemplate sila. Bakit ganun? Ano kaya yun, no? Teka. Maganda kung dagdagan natin para maiba pa yung kwento. Ang hirap. Idikit-dikit. Ang sakit ng ulo ko. Mabuo natin ang sitwasyon dito at nahihirapan ako. Kailangan natin ibang cards. Ganito ang kwento. So, na-disappoint. Walang disappoint, pero may ibang meaning nito, disappointment. Kasi may hinihintay siya dito. Ito siguro hinihintay niya, oh. Ang lalaking to. Ngayon, darating naman, oh. Eto na. Kaya lang bakit gano'n? Mukhang hindi ko gusto yung lalaki dito, oh. Although kanina nangangamba ako, pero syempre ayoko namang gawing laging third party to. Kasi celebration card to eh. Hindi siya pwedeng laging masamang card. Kailangan hindi magja-justify kung bakit siya pangit. Pero dito sa case, dito nga lang, wala pa to. Hindi ko siya inisip na gano'n. Na negative third party. Pero kasi ito kasi yung card ng pagiging flirt. Hindi ko gusto siya kasi masama to. Masamang tao. Literal na evil. Ito okay pa. Pero pag ganito, ito na yung bad. Bad na version ng King of Wands. O super bad siguro. Depende sa case. Siyempre, alam naman laging bad to.
Hindi din naman. Pero kung gagawin nga siyang konektado dito, sabihin nating third party to. Um, o kayo yung third party. Case to case basis, basta third party situation to. Whether kayo yung third party o ito yung third party nyo o kayo ay naglalandian pa lang. Nasa flirtationship. Pwede rin kasi itong friends with benefits, bukod sa third party. Pwede siyang friends with benefits, one night stand, ano pa ba to? Friends with benefits, one night, third party situationship. Wala siyang commitment na connection. Nakukuha niyo yung ginagawa ng mag-asawa o magkarelasyon pero hindi kayo. Hindi mo to pwedeng sisihin kapag nagkaroon siya ng iba. Kasi hindi naman kayo. So, sa madaling salita, um, naglalaro-laro lang kayo. Connection na laro-laro. Diyos ko, kaloka. So, ayun nga, inihintay ng iba sa inyo tong taong to. Nagbalik naman, pero for some reason, parang bang nagsisi siya na nagkita pa sila ulit, nagkaayos. Kasi for some reason, yung iba sa inyo, pagkatapos silang magsaya, ayun, back to contemplation. So, yun alam ko bakit gano'n. Ito na. Kasi itong, teka, ano to, shedding the old, letting go of people, possession issues, generosity. Paano ko ba i-connect to? Four of Pentacles, baliktad. Kasi itong lalaki nga masama, di ba? Parang masama pa rin siya pagbalik niya. Pag nagkita sila ulit o nagkabalikan, masama pa rin to. Masama pa rin tong lalaking to. Selfish. Ayan, siya yan. Selfish, ganun dating. Selfish to. Sabagay ito eh. Paano ba? Ito at ito, selfish. Hindi, ito naman kasi may reason kung bakit siya barat. O kung bakit limited lang yung binibigay niyang attention, connection, pera, energy. May meaning yon. Para rin sa ikabubuti ng iba. O ng iba. Ito ikabubuti lang niya. Parang selfish nga. Kasi yung lalaking to baka mukhang pera. Lagi siyang hinututan ng pera. Lagi nagpapabili. Sarili lang niya inisip niya. So, ganun. Para bang hindi nagbago tong lalaki. Yun pa rin yung ugali niya nung nagkabalikan sila o nagkita ulit o nag-reconnect. Hindi nagbago yung lalaki, masama pa rin ugali niya. O pwede rin naman ang problem ay abusive, possessive, obsessed. Pwede ganon. So, sa madaling salita, hindi nga nagbago. Nag-reconnect pa sila. Yun ang masama. Sana pala hindi na lang nag-reconnect. Ito, nag-regret eh. Pero alam ko nga ang 5 of Cups yung regret. 4 of Cups ay regret din pala yan. Sabi dito.
depression, boredom, nostalgia, remorse. So, ganun ang dating. May parang pagsisisi. Kasi nagkamali siya ng desisyon dahil sa disillusion dito. So anyways, paano niyo malalaman kung para sa inyo ba to o hindi itong reading? Virgo, ito Scorpio. Pwede rin namang ex-boyfriend to. Ex-boyfriend na ayaw na bumalik. Gusto lang niya yung benefits na nakukuha niya pero ayaw na niyang bumalik. Ayaw na niyang i-claim siyang boyfriend ulit. Ganun. Para bang ginagamit lang niya yung girlfriend niya. Tapos, kung sakali nga na ipagpalit niya sa iba o makahanap siya ng iba, parang magmumukha pang masama yung original. Kasi sasabihin niya na hindi naman sila. Although, mukhang sila. Diba? Kasi wala lang label eh. Sila pa rin pero wala lang label, diba? May nangyayaring ganyan sa mga artista eh, diba? Kahit sa ibang buhay. Totoong buhay. Kaya, sabi ko nga, hindi ko gusto tong taong to. Sobrang evil. Kaya maganda sana, wag na yan. Kung pwede yung iba na lang. Kasi dito magbabago. O kung magbago man yan, sa ibang girlfriend, magiging girlfriend, hindi sa iba sa inyo. Red flag to. Wow, the brain. Murky thoughts. Ano yan? Young girl. Hmm. Ay, baka konektado to. Magkakakonektado sila, pwede rin naman. Yung involved sa kwento natin, babae yung nasa complicated situation. Ito yung partner niya. Ex niya siguro, o a situationship, friends with benefits. Situationship, friends with benefits. O ginawa siyang third party. O ito yung third party niya. Ganun. Para bang nasa complicated situation siya eh. Baka nga babae yung bida. Kung di naman natin isasama tong tarot, ito lang. For some reason, mukhang matatakot siya o magpapanik, sabi doon. Na ang advice ay don't worry daw. Sa mga bagay na hindi pa nangyayari. So, wag mag-worry in short. Advice sa babaeng to. Kasi siya para bang madedepress siya sa 2 linggo nga ito. Siya lang yung tatamaan ng reading na to. Siya, para siyang despair, depression. Ganun ang maaaring mangyari sa buhay nitong babaeng to. Whether kayo mismo to, babae nanonood, o ito yung person nyo. O kakilala, basta babae. Saka, siya, specific young girl. Edi, mga 40 and below yan. 40 and below yung age. Young pa ba yun? Kasi, actually, kung ako lang ang mag-iisip, young girl, mga 29 and below. Pero,
Sa ibang cards na ginagamit ko, yung young girl, pag dinescribe nila 40 and below. Eh, di gawin na lang natin 40 and below. Para ano, tugma-tugma sila. Pag young girl, 40 and below ang edad. So, yun yung tatamaan ng reading na to. Punta na nga tayo dito sa isa. Autocracy. O kaya yun? Fame, oh. Yun. Autocracy. So, paano ito? Wait lang. Autocracy. So, sa period ng 2 weeks, autocracy. Ano ba yung autocracy? Nalito rin ako. Alam ko, government to eh. Iniisip mo, paano fame autocracy? Government. Ah, ito. Nanisip na ako. Yung iba sa inyo, with nag-take, lalabas pa lang yung result. O magte-take pa lang. Kasi ano eh, para bang mapag-uusapan ang topic ng pagpasa. Parang civil exam siguro to. So again, hindi ko alam kasi yan eh. Civil exam. Hindi kasi ako nagganyan civil exam. Dahil board passer naman daw ako. So hindi na need niyan. Ano ba yan? Yun lang naisip ko, papasa sa civil exam, pag-autocracy, o magiging ng power sa government, magiging famous, ano kaya yun? So siguro may mga tao, politiko, sabagay, di naman na common yun. I mean, di naman rare, common naman yun eh. Na yung mga politiko nakikita sa TV, o nagigain sila ng fame kasi syempre kilala sila. O baka naman may politiko na ganito. Halimbawa lang, may kakilala kayo na artista. Katabi lang ng bahay nyo, o taga dun lang sa inyo, sa lugar nyo. Tapos makikita nyo sila palagi sa loob ng 2 weeks. Kaya pala ganun. Ay dahil balak nilang tumakbo sa eleksyon. Ganon. So, makikita nyo palagi na tumutulong sila sa iba o laging nandun yung presensya kasi nga para makilala ng ibang taong hindi nakakakilala para tumatak sa isip o ganyan. Basta ganon, ang dating sa akin may kakilala kayo, whether artista to o ewan ko kasi para bang magiging somewhat famous siya kasi kaya pala ganun ay naghahangad siya ng posisyon sa eleksyon o sa ganyan. Autocracy. Wala na akong maisip. O baka may someone,
I mean, grupo to. Halimbawa lang, may grupo ng mga may power na magiging ng fame o may pasisikatin sila. Pwede rin. Kasi kung dito gobyerno ay someone na powerful, may position, mapera siguro, may influential, ay magiging famous o may pasisikatin sila. Pwede rin. Kasi may fame nga eh. Wala na akong maisip. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.